Bakit si Sara Duterte parang sa halip magpasalamat, parang galit pa? Nat- ako natatawa na lang talaga ako dyan. Ha? Bakit kaya may mga taong ganyan? Alam mo itong issue na gusto kong pag-usapan ngayon, yung issue ng travel authority. Na nirequest daw po ni Sara Duterte dahil sa kanyang gustong pagbiyahe sa iba't ibang bansa at ibinigay naman ng Palasyo ng Malacanang. Kahit alam naman natin hindi na maganda ang relasyon ng Pangulo, ng Office of the President at ng Office of the Vice President. Di ba? Nandun na yun eh. Pero dahil professional ang gobyerno, may formal request si Sara Duterte na siya gusto mag-travel, kailangan ng travel authority, ibinigay. Pero ngayon, ang pinapalabas ni Sara at yung mga Duterte supporters, masyado raw late. Nagmamadali kayo. Ha? Masyado raw late. Parang ang gusto niyong palabasin pag si Sara Duterte nag-request ngayon, gusto niyo bukas meron na. Ganon gusto niyo mangyari. Sino naman siya para bigyan ng VIP treatment ng presidente? Siyempre sa presidente, ang mga dokumento, kung sino yung unang dumating ng mga dokumento sa Office of the President, yun ang inuuna. Gusto yata nitong kampo ni Duterte, pag nag-request sila, kaagad-agad aksyonan ng Pangulo, iwanan ng trabaho, iwan yung ibang schedule, unahin muna ang request nila. Ganon. Kaya nakakita ng ganyan. May pagkadiktadoryang ganyan. Nag-request ka, pasalamat ka kung aksyonan. Pasalamat ka rin kung hindi. Pero inaksyonan na nga, sasabihin nyo late. Kasi raw, dumating one day before ng travel. Gano'n naman talaga eh. Kasi ang pagbibigay ng travel authority, approval, yan ay sinusuri. Hindi basta-basta ibinibigay. Ano ang layunin? Bakit ka ta-travel? Mga gano'n, may mga proseso yan eh. Ha? Yung mga hindi nakakaintindi ng proseso, yun ang nagagalit at nagsasabi na late na raw ibinigay yung gusto. Ibanat ka ng banat sa presidente. Pinipersonal yung presidente. Tapos maghahanap kayo ng pagka kayo may gusto at may request kayo, gusto ibigay nyo kaagad. Anong klase kayo mga tao? Di ba? Libo-libong sulat ang nakakarating sa Office of the President. Alam niyang mga Duterte yan. Kasi si dating Pangulong Duterte ganun din eh. Libo-libong sulat at request ang nakakarating sa kanya. Pero siyempre, may priority ang presidente. May mayroong panahon ng presidente kung siya isa opisina ngayong araw, bukas hindi. Ganun-ganun po yan eh. Ang presidente naman hindi nakaupo lang, naghihintay ng request. Hindi ganun. At magbibigyan ng approval. Nasaan ang kukutin ninyong mga ang inyong pinapalabas para bang ang bagal itong gobyernong ito? Ang ni-request ni Sara, hindi ka agad ibinigay, kaya hindi natuloy. Nalaman ko 1 week lang kayo nag-request eh. Mabuti nga after kailan kayo nag-request. Ang balita ko, nag-request yata na basta 1 week. Naibigay ng 22. Halimbawa, 15 o 14 nag-request. O tama, 1 week. Enough na yun dahil hindi naman kayo dapat bigyan ng priority. O mas marami sigurong nauna na iba-ibang dokumento ang na-review o inaral bago sa inyo. Dahil ngayon, sisisihin, ay hindi na ako bibiyahe kasi late niyo ako inapprovean. Wow! Akala mo naman mayroong state of the nation sa abroad. Akala mo naman may mahalaga. Ano ba ang biyahe? Bakit ka ba pupunta ng Korea? Bakit ka ba mag-iikot sa Europe? Ano bang meron? Trabaho ba ng Office of the President umikot ng umikot sa buong mundo? Kaya ang mga Pilipino nandito sa Pilipinas. Kaunti lang ang mga Pilipino sa abroad. Kung yun ang lakad. Hindi naman hindi yata sinabi kung anong lakad. Ngayon, pinapalabas ng Duterte ka, mabagal ang Malacanang, late ang Malacanang nag-approve ng travel authority, kaya kinansila. Nire-reschedule daw ang biyahe at magre-request ulit. Ayan, yun ang gawin nyo. Mag-request kayo ng advance at maghintay kayo kung kailan aproba ng Pangulo. Huwag niyong madaliin na para kayong diktador na gusto niyo pag nag-request, approval ka agad. Buti sana kung yan hindi naninira sa presidente. Mabuti sana kung matino yan na tumutulong sa presidente. Hindi naman eh. Puro banat ang ginagawa niyo sa Pangulo tapos sa Pangulo din kayo lalapit. Di ba? Sabi niyo mahina ang Pangulo, bangag ang Pangulo. Yun pala may kailangan din kayo. Yan ang sinasabi natin.
Irespeto ang institusyon, irespeto ang posisyon, irespeto ang mga batas. Hindi pwede. Pag hindi rin may respeto, delikado na maging opisyal ng gobyerno yung mga hindi rin respeto. Ayan po yung aking observation at pananaw sa isyong yan. Kahit sino, lahat kasing nasa gobyerno, dapat meron travel authority bago magbiyahe. Legal po yun. Ibinigay. Sasabihin nyo late. Problema nyo yan. 1 week ba naman eh. Gusto nyo overnight? Ano kayo? Walang VIP treatment sa Office of the President. Siguro yun ang kailang iniisip. Hindi ibig sabihin last minute na aproban ay dahil ginipit kayo. Mahilig kayong mang-intriga eh. Hindi nyo naiintindihan yung proseso. Kahit na saang simpleng opisina, sa barangay, sa mayor, sa gobernador, sa local government, kahit sa national government, tambak ang mga papeles. At hindi yan ganun kadali. Dahil marami silang pinaglilingkuran at inaasikaso. Lalo na ang Office of the President. Buong Pilipinas ang inaasikaso niyan. Tapos gusto nyo yung mapanira, yung matinding manira sa Pangulong Marcos. Pag nag-request, gusto nyo bigyan ng priority. Ano kayo? Natatawa na lang ako sa kanila eh. Akala nila yung kanilang mga pinalalaking istorya na para sinisisi pang Malacanang kaya na-cancel o na-delay yung biyahe dahil late, ay maling-mali kayo. Ang matitinong Pilipino nakakaintindi ng proseso. At ang matitinong Pilipino hindi maniniwala sa inyong mga gimmick na yan. Itong channel na ito, magpapaliwanag tayo na magpapaliwanag kung ano ang totoo at ang aking opinion. Para for information, for education ng mga Pilipino. Baka kasi malin lang yun, baka mabudol na naman yun eh. Na laging ang piling nyo, kayong magaling, kayo ang tama. Ay hindi pwede yun. Laging merong tamang prosesong dapat sundin. Lahat ng proseso, yan ay dapat nasusunod. Ang lalabag sa proseso, yan ay delikado at hindi magandang pangitain o President. Ayun, please like and share nitong ating topic. Ano po, mahalaga yan. Dahil lahat tayo ay gagalaw sa ilalim ng batas. No one is above the law. Okay? Magpakatalino, may magandang buhay. Pero pag hindi nyo ginawa, bahala na kayo kung saan kayo makakarating. Di ba? Ayan, marami talagang nangyayari. Kakaiba talaga. Kasing init ng panahon at init din ng sitwasyon ng mga balitaan. Pero alam naman natin, may kanya-kanyang opinion. Yung akin opinion, pangangatawanan ko. Kasi mayroong pinanguhugutan naman tayo.